Ang Diyos ay laging gumagawa ng bago. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, July 4, 2026, ng ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Sa buhay militar, isang bagay ang tiyak, ang pagbabago. Nagbabago ang ating assignment, nagbabago ang ating commander, nagbabago ang ating unit, nagbabago ang ating misyon. At darating ang araw na magre-retiro din tayo. Hindi laging madali ang pagbabago. Minsan, mas gusto nating manatili sa nakasanayan. Ngunit, ipinapaalala sa atin ng Diyos ngayon, kung gusto nating lumago, kailangan nating maging bukas sa pagbabagong ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos, chapter 9, verses 11 to 15, nagkasala ang Israel at naranasan nila ang pagkawasak. Ngunit, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nangako siya, ibabangon ko silang muli. Mga kapatid, marami ding sundalo ang nakaranas ng pagkakamali. May mga maling desisyon, may mga kabiguan, may mga pagkakataong nadapa tayo. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng second chance. Kapag tayo ay bumabalik sa Kanya, hindi niya tayo hinuhusgahan. Itinatayo niya tayo. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 9, verses 14 to 17, sinabi ni Jesus, hindi inilalagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Ang ibig sabihin ni Jesus ay simple. Kung gusto nating tanggapin ang bagong biyaya ng Diyos, kailangan din nating magkaroon ng bagong puso. Hindi tayo maaaring manatili sa dating pag-uugali kung nais nating maging mas mabuting sundalo, mas mabuting ama, mas mabuting asawa, at mas mabuting Kristiyano. Ang disiplina sa militar ay hindi lamang tungkol sa physical. Dapat may disiplina rin ang ating puso at espiritu. Mga kapatid, sa sandatahang lakas at sa hukbong katihan, lagi tayong sinasanay upang maging mas mahusay. Ganoon din ang Diyos. Hindi siya tapos sa atin. Araw-araw, sinasanay niya tayong maging mas mabuting tao, mas mabuting leader, mas mabuting lingkod, mas mabuting Kristiyano. Huwag mong hayaang ang iyong nakaraan ang magdidikta ng iyong kinabukasan. Mas malaki ang awa ng Diyos kaysa iyong pagkakamali. Kaya, ano ang nais ng Diyos na baguhin sa aking buhay? Bukas ba ang aking puso sa Kanyang paggabay? Ang Diyos ang nagbabangon ng nadapa. Ang Diyos ang nagbibigay ng bagong simula. At ang pinakamagandang bahagi ng iyong buhay ay maaaring nagsimula pa lamang. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Madalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat dahil hindi mo kami sinusukuan. Tulungan mo kaming maging bukas sa pagbabagong nais mong gawin sa aming buhay. Gawin mo kaming mas mabuting sundalo ng bayan at mas tapat na sundalo mo. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.